trabaho sa Denmark. Welcome back sa inyo. Ako po ay si Remy. At ako naman ay si Joanne. Kaming dalawa ang magbibigay sa inyo ng update sa job market dito sa Denmark na may kaugnayan sa mga dayuhan na interesado makapagtrabaho dito. Para sa mga naghahanap ng job updates dito sa Denmark, ito po ang ibabahagi naming dalawa sa inyo. Disclaimer, ito ay ibinalita sa national media dito sa Denmark. Hindi po kami job recruiter. Ayon sa balita, ay nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga labor unions at employers sa Denmark nitong nakaraang June 29, 2025. Ito ay ang kasunduan na kung saan ay mapapadali na ang pagre-recruit ng mga dayuhang manggagawa sa ilalim ng mas mababang pasweldo, pagsusuot ng mga identification cards at ang pagkakaloob ng karapat-dapat na mga kondisyon sa trabaho. Inaasahan ng gobyerno ng Denmark na sa pamamagitan ng sistemang nabanggit ay makakapagdala ito ng mga 550 dayuhang manggagawa na kung saan ang mga negosyante ay higit na naniniwala na may potensyal na tataas pa ang bilang na ito. Ang mga sumusunod na mga bansa ay nasasakupan ng mga kasunduan na ito. Kaya kung kayo ay nasa bansang mga ito, ay mas madali na makapagtrabaho sa Denmark. United States, United Kingdom, Singapore, China, Japan, Australia, Canada, India, Brazil, Malaysia, Montenegro, Serbia, North Macedonia, Albania, Ukraine, Moldova. Ang kasunduang ito ay inihain ng leader ng partido politikal na moderate noong 2023 at sinuportahan naman ng pangunahing union ng manggagawa, kaya nasimulan ito at nabuo sa kasalukuyan. Ito ay nagsasaad na bababaan ang minimum salary requirement para sa mga dayuhan na mula sa kasalukuyang 514,000 Danish kroners yearly salary ay magiging hanggang 300,000 na lamang. Sa mga sektor ng mga negosyo na nakakaranas naman ng kakulangan sa mga foreign laborers, ang kasalukuyang taunang pasweldo na 415,000 Danish kroners ay magiging sa 300,000 Danish kroners na lamang. Sa may mga companies o mga negosyo na nasasakupan ng kasunduang ito, ang maaaring makapagdala ng mga dayuhang laborers. Paano makikinabang ang mga Pilipino sa balita na ito? Hindi man nakasali ang Pilipinas sa kasunduang ito. Sa palagay ko, ay magbibigay pa rin ito ng pagkakataon sa mga ibang Pilipino na naninirahan sa mga bansang nabanggit na interesadong makapagtrabaho sa Denmark. Like and subscribe for future videos and updates. Thanks for watching our video update. See you again.